Nakaupo ako sa tabi ng dagat sa ilalim ng puno. Habang kalong-kalong ko ang anak ko na si Giovanni. Si Giovanni ay 4 na taong gulang na. Habang tumatagal ay palagi siya naghahanap sa kanyang ama. Tuwing nagtatanong siya sa kanyang ama, sinasabi ko na lang sa kanya na busy ang papa niya. Buti na lang ay naintindihan niya ito, kahit pa 4 na taong gulang pa lang siya. Si Dale ang tumulong sa amin noong nangyari ang trahedya, ng sapilitang pagpapaalis ng mga tao sa barangay sitio. I'll remember all the tragic we've been through. Sariwa pa ito sakin, kahit ilang taon na ang lumipas. Puwersahang pinapaalis ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Ang iba ay nagkakasakitan na, at ang iba naman ay kusang umaalis na lang, para hindi na madamay sa gulo. Habang nag-aayos kami ng mga gamit namin, wala akong ideya kung sino sila. Nabiglang kinuha at pinagtatapon ang mga gamit namin sa labas ng bahay. We panicked because we didn't want to get hurt. Kahit masakit ay kusa kaming aalis, lalo na ang iniisip ko ang kapakanan ng baby ko. Dahil sa galit ng mga kapatid ko lumaban sila. Doon ko napagtanto na nandoon pala ang ama ni Gio, palihim kaming pinagmamasdan. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, naramdaman ko na lang ang paghina at pagbagsak ng katawan ko. Ilang araw daw ako na-car-atay sa hospital. And they found out that I'm pregnant. Sa una hindi makapaniwala sila Aliyah at Zeus. Nakikita ko sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Alam ko naman na malalaman at malalaman din nila. Kaya naikwento ko na sa kanila. Si Aliyah ay hindi makapaniwala na ang ama ng dinadala ko ay ang sikat na modelo dati, at mayaman sa Pilipinas. Pero sabi nga nila aanhin mo ang lalaking mayaman. Kung hindi ka naman kaya panindigan at ipaglaban. Nalaman din namin kay Dale na sila ang nagmamay-ari ng lupa. Kaya pala nandoon si Don Santiago. Ang hindi ko lang matanggap, ay kung paano nila kami sa pilitang pinapaalis, na halos magkasakitan na ang mga tao. Lalo na sa nangyari sa amin. Alam ko isa iyon sa mga pagbabanta ng kanyang ama. Ang paalisan kami sa lugar. Halos wala daw kaming maiuwi na gamit, kwento nila Aliyah. Dahil ang ibang gamit namin ay sinira ng mga tauhan ni Don Santiago. Masakit man isipin, pero kailangan tanggapin. Ang importante ay maayos ang kalagayan namin ngayon. Kahit wala ang papa ni Giovanni, kaya ko naman ibigay ang lahat sa kanya. Pupunuin ko siya ng pagmamahal, even without his father. Mommy, antok na ako. Tapik sa akin ni Giovanni, na pumupungay-pungay na ang mata. Ang totoo hindi ko pa talaga nakakalimutan si Gio. Walang araw na hindi ko siya iniisip. Paano ko naman siya makakalimutan, kung sa kanya nagmana ang anak namin? Lahat ng anggulo ay nakuha sa kanyang ama. Minsan nga may mga taong nagsasabing kamukha daw siya ng mayamang lalaki na si Gio El Greco. Pero ako, deadma lang sa mga taong mapanuri. Okay baby, let's go inside na. What do you want to eat before you sleep? Do you like tinulang manok? Namilog naman ang mga mata ni Giovanni sa sinabi ko. Dahil isa iyan sa paboritong pagkain niya. Katulad din niya ang ama niya, paborito ang tinulang manok. Ay, ano ba ito? Bakit siya na naman ang iniisip ko? Natutuwa talaga ako pag masaya ang anak ko. Yes mommy, please, with lots of papaya and malunggay. Okay, mommy will cook your favorite food. Isang halik ang ginawad ko sa kanya, at niyakap naman niya ako. Thank you mommy, you're the best. I wish daddy is here. Hindi na sa akin panibago ang paghahanap sa kanyang ama. Pero sa kanyang reaksyon ay nasasaktan ako palagi, sa tuwing hinahanap niya ang kanyang ama. Akala ko dati magiging sapat na ako pag binigay ko ang lahat, pero dadating din pala ang araw na maghahanap talaga siya sa papa niya. We will try to call your dad later. But you need to eat first, okay? Sana naman ay makalimutan niya mamaya. Dahil ayaw kong mabigo na naman siya. Thank you again mommy. You're welcome baby. At pumasok na kami sa bahay para makapagluto na ako. Mamaya ay kakausapin ko si Dale. Si Dale ay palaging pumupunta dito sa bahay namin. He is my business partner too. Siya na din ang tumatayong ama-amahan ni Giovanni. Pero alam naman ni Giovanni na hindi niya ama si Dale. Kahit hindi niya anak si Giovanni ay tinuturing niya itong parang tunay na anak. Masaya naman ako dahil ganoon din si Giovanni. Sa katunayan nga ay ang tawag niya ay Papa Dale. Hey, beautiful for you.
Ganyan palagi sa akin si Dale pag nagkikita kami. Dahil sa kaswitan niya, ay palagi kaming tinutukso ng mga empleyado dito sa company namin. Yes, we have company. Own company. Dahil sa pagsusumikap ng mga kapatid ko, naisipan nilang magtayo ng sariling kumpanya. DLR Architecture Company. Dahil sa pagpupursigi ni Zeus na magkabahay kami, ay nakapagtapos siya ng architect. At siya ang pinakasikat na architect ngayon dito sa Pilipinas. Palagi ka na lang may pa-flowers. Siguro malaki-laki na ang naibigay nilang discount sa'yo, kapag bumibili ka nito ano. Napatawa naman siya sa sinabi ko. Totoo naman kasi palaging may pa-flowers eh. Kunti lang. He chuckled. Maganda ba? Oo naman. Lahat ng binibigay mo sa akin maganda. Kagaya mo. Habol niya sakin. Ayan na naman po tayo. Alam kong may pagtingin pa rin sa akin si Dale pero dahil nga sa pagmamahal ko kay Gio, ay nirespeto niya ang desisyon ko. At tanggap niya na hanggang magkaibigan lang kami. Parang kapatid ko na rin si Dale. Maghanap ka na kaya ng girlfriend, para hindi ako ang iniinis mo. Sagot ko sa kanya. Kita naman sa mukha niya ang pagkunot ng noo. Nakakatawa talaga kapag ako naman ang nagbibiro sa kanya. Ang sakit naman magsalita. Wala naman akong magagawa, kung wala akong maibigan na babae. Hayaan muna ako hanggat wala pang babae para sakin, ikaw lang muna ang babae sa buhay ko. Pasaway ka talaga Dale. Alam ko naman na minsan ang mga biro niya ay may laman, pero dinadaan ko na lang din sa pabiro. Di pa kasi ako handang umibig lalo pa, at si Gio pa talaga ang minamahal ko. Biro lang. Ito naman di mabiro. Alis na nga ako baka maging dragon ka pa dyan. Buti naman. Sige na at madami pa akong gagawin. Pagtatiboy ko sa kanya. Kahit ganyan si Dale na sanay naman ako sa kanya. Habang busy ako sa ginagawa kong report, napatingin ako bigla sa pintuan nang magbukas ito. Si Zeus ang pumasok. Takang-taka naman ako kasi kunot ang kanyang noo, at parang may dinadalang problema. Hey, what's up? Ano na naman yang mukha mo? Teka, tumawag ba si Aliyah sa'yo? Si Aliyah kasi ay kasalukuyang nasa States, she have her own company din named DLR Fashion. Pinagpatuloy din niya ang pagiging fashionista niya sa mga damit. Naalala ko tuloy ang pinahiram niya sa akin na bikini, noong pumunta kami sa isang resort ni Gio. Paradise. Kailan ko kaya ulit masisilayan ang paraiso na yun? Naudlot ang aking pag-iisip nang magsalita si Zeus. Oh yeah, kanina lang nangangamusta lang naman. Di ka daw sumasagot sa tawag niya. Sorry, medyo na busy lang. So anong satin at napadpad ka dito sa ganitong oras? I have a client. A big client. Actually we have a client. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Zeus. Para kasing first time namin magkaroon ng kliyente. And so, go on, speak. Nagdadalawang isip pa ako if I take it. Bakit? Grab muna. Sa tono ng pananalita mo, parang malaking kliyente ito. Kaya take it. Di ba yan naman ang target mo? O di ba sila na ang kusang lumalapit? No wonder magaling ka talagang architect. Yeah, that's why I'm here to ask your consent. Bakit tila nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko? Epekto lang siguro ito ng kape. This past few days kasi, palagi na akong umiinom ng kape. Lalo na kapag madaming paperworks. I really need a coffee. You don't need to ask permission. Alam ko naman na lahat ng desisyon mo ay tama. Pero ate, ano kasi? I heard he hid outside. Kaya tinanong ko na sa kanya, kung sino ba ang mga taong ito. Sino ba sila, na you need my consent? El Greco. Deadma muna ako. Ayaw ko naman pangunahan siya, ayaw kong mag-assume. El Greco so. Gio El Greco. The father of my nephew. Tila may bamara sa lalamunan ko, na hindi ako makapagsalita ulit sa sinabi ni Zeus. Sa dinami-dami ng architect dito sa mundo, bakit dito pa samin? Hello Ana, sikat kaya ang kapatid mo, lalo na ang company nyo. No wonder din kaya ba't kayo ang kinuha? Bakit pa kasi ako magtataka? Hay! Pagmamaktol ko sa aking sarili. Hindi ko lang pinahalata kay Zeus. And, just accept it Zeus. Business is business. Wala man lang sakin yan. Pinatigas ko ang boses ko, para hindi niya mahalata ang kaba sa dibdib ko. Ayaw kong ipakita na si Gio ang kahinaan ko.
Pag naririnig ko ang pangalan niya, at naiisip ko siya, bumabalik sa akin ang masasayang araw na nangyari sa amin. Paano kung malaman niya na? E di malaman niya. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Ewan ko, dapat maging masaya ako, dahil makikita ko na siya ulit, pero may kaunti rin akong nararamdaman na galit sa kanya, dahil sa ginawa ng kanyang papa, at sa pag-iwas niya dati sa akin. But past is past. Kalimutan ko na lang siguro ang lahat. May kanya-kanya na kaming buhay. Lalo na siya, di ba ikakasal na siya dati kay Althea? I'm sure may anak na rin sila. I'm sorry. It's just. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagsisinungaling kay Giovanni. Kung malalaman man niya at maghinala siya, wala na akong magagawa. Kahit pa itago o sabihin sa kanya, na hindi siya ang ama, malalaman at malalaman din niya. It's about time na siguro, Zeus. Ilang taon na kaming nagtatago. Ang inaalala ko lang naman pag malaman niya na nagkaanak kami, baka kunin niya si Giovanni. Kung mangyari man yun, hindi ako papayag. Lalaban ako sa kanya. Pag may conference at occasion pagdating sa business, ay hindi kami sama-sama ni Giovanni. Ang alam lang nila tatlo kaming magkakapatid. Pero sila Zeus at Aliyah lang ang dumadalo kasama si Dale. Are you sure? Yes. At huwag na kayong mag-alala sa akin. Ang tanong, okay lang ba sa inyo? Noong nakwento ko kasi sa kanila ang nangyari sa amin, hindi napigil ang masuntok ni Zeus ang dingding ng hospital. Galit na galit siya kay Gio, at lalo na kay Don Santiago. Yeah, this is all about business. And besides, ama siya ng pamangkin ko. Kung mapatawad muna siya, ganun din ang gagawin ko. Huwag lang siya gagawa ng kalokohan ulit, makakatikim siya sakin pag nagkataon. So, are you ready? This week we are launching our new company in Cebu. And si Aliyah ay uuwi din. Of course. Matapos ang aming pag-uusap ni Zeus, hindi na ako makapag-focus sa ginagawa ko. Iniisip ko kasi kung ano ang posibilidad na mangyayari sa amin pagkaharap na namin ang media. Palaging si Zeus, Aliyah at Dale ang palaging naglalaman ng news. Ano kaya ang magiging reaksyon niya pag nakita ako? Lalo na sa anak ko. Speaking of Gio, magkasama pa ba sila ni Lucas? Si Lucas lang kasi ang unang nakaalam na nagdadalang tao ako. Nasabi niya ba kay Gio ang tungkol sakin? Ang totoo ay natatakot ako. Pero alam mo naman, di ba? Hindi ko na alam kung ano pang mga rason. Palusot ang idadahilan ko kay Giovanni. Lumalaki na siya, at ayaw ko na sa tamang edad niya malalaman ang mga nangyari. Kausap ko ngayon si Dale. Tulad ni Zeus ay nababahala din ito. Okay, basta huwag lang siya gagawa ng hindi maganda. Sa launching ng new company sa Cebu dadalo na kayo, right? Naikwento kasi sakin ni Zeus. Yep, tipid kong sagot. Are you sure and ready? Of course. Okay, then prepare yourself. I know may maglalapit ang media sa inyong mag-iina, lalo na ang mukha ni Giovanni, hindi may kakaila, alam mo na. Hindi natin iyon maiiwasan. I know. Thank you, Dale. Welcome. So paano? I'll go ahead. Pumunta lang ako dito saglit to check on you. Bye. And he kissed the top of my head. Madaling araw na pero heto pa rin ako hindi makatulog. Kaya ginawa ko ay bumaba, para uminom ng gatas. Naabutan ko din si Zeus sa kusina, at sumisimsim ng alak. Pumunta ako sa fridge at kumuha ng gatas. Lumapit ako sa lamesa, at nagsalin ng gatas. Bakit ka umiinom? May problema sa company. Pag may problema kasi sa company, hindi naman siya ganito na umiinom. Ano kaya ang dahilan, bakit siya umiinom? Puwera na lang kung babae ang dahilan. Wala naman ate, hindi lang talaga ako makatulog. Ikaw bakit gising ka pa? Nagising lang ako, medyo nagutom ako, kaya iinom na lang ako ng gatas. Pagdadahilan ko sa kanya. Ayaw ko naman sabihin sa kanya kung ano ang dahilan. Ayaw kong isipin nila na si Gio ang problema ko. Baka hindi nila ituloy ang proyekto ng dahil sa akin. Okay, mauna na ako ate. May tatapusin pa ako. Ipagpabukas mo na lamang yan. Mukhang may tama ka na eh. Tawa ko sa kanya, na ikinangiti lang niya. Ikaw din. Huwag mo masyadong isipin ang ama ni Giovanni. Abay marunong nang sumagot. Sasagot pa sana ako kaso nagmamadali itong tumakbo pataas. Hindi naman halata na si Gio ang iniisip ko no. Bakit niya alam? Ay, bahala na nga.
Ito na ang pinakahihintay kong araw. Launching our new company in the Cebu, Philippines. Hindi lang sinabi ang format sa Reporter Media, dahil mas dadagsain kami ng mga media. Mas mabuti na ito na on the spot kami ipapakilala. Are you ready, baby boy? Listen carefully to mommy, okay? There is a lot of people outside, so be quiet and behave, okay? Marunong naman makinig si Giovann sakin, kaya hindi siya mahirap turuan. Okay mommy. Is daddy also there? Sasagot na sana ako nang biglang magsalita si Dale. Hey baby. Come. Hold my hand, okay? Anytime lalabas na tayo sa stage. Are you excited? Yes Papa Dale. Very excited. Nawala ang kaba sa dibdib ko nang hawakan ni Dale ang kamay ko, at sa paghagod ng likuran ko ni Aliyah. Relax ate. Ani ni Aliyah. Thank you. And now ladies and gentlemen. We are here to join the launching of DLR Architect, please welcome Zeus Remedios. It is of great delight and pride to introduce our DLR Architect. Our company is composed of highly enthusiastic and experienced. Sa mga sinasabi ni Zeus, ay wala talaga akong maintindihan. Kundi ka ba sa dibdib ko lang ang naririnig ko. Natarante pa ako nang hawakan ulit ni Dale ang kamay ko. Hudyat na tapos na magsalita si Zeus. And now ladies and gentlemen, I would like you to meet our sister and his son, and they are part of DLR Architect. Please welcome Miss Ana Remedios, and Giovann Remedios. Lumabas na kami ni Dale at ni Giovann, habang hawak-hawak ni Dale ang aking kamay, at sa kaliwa naman ay karga niya si Giovann. Reporter, Miss Ana, bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Reporter, siya ba ang anak nyo? Bakit Remedios ang apelyido niya? Sino ang ama niya? Reporter, Giovann ang pangalan ng anak nyo. Kahawig niya po si Gio El Greco. Siya po ba ang ama ni Giovann? Bigla akong nabalutan ng takot, at lamig sa tanong ng isang reporter. Dahil sa tanong niya ang ibang reporter, ay napatitig na lang sa direksyon ng anak ko. Ito na ba ang sinasabi ko, kahit saan ay nakikita nila si Gio El Greco, sa mukha ng anak ko. Once again, thank you and goodbye. Have a nice day to all of you. Yun na lang ang narinig ko kay Zeus sa mahabang speech niya. Ang pagpapalim namin sa kanila. Hudyat na tapos na ang mensahe niya, sa bago naming kumpanya. Wow! Kahit saan talaga hindi maipagkakaila na anak talaga ito ni Gio El Greco. Dale, not now okay. Pabulong ko na lang nasabi sa kanya. Wala akong gana makipagbangayan o biruan sa ngayon. Di ba ito naman ang gusto ko, desisyon ko na hindi na itago, ilihim pa ang anak ko. Pero bakit parang takot na takot ako? Okay, I'm sorry. I'll take you home. I know pagod ka na at si Giovann. Sige na ate, ako na ang sasama kay Zeus. Pagboboluntaryo ni Aliyah. Matapos ang launching ay dapat dediretso kami sa conference room, para ipakilala kami sa mga miyembro ng company. Kaso sinabi ko kay Zeus na bukas na lang, at medyo masama ang pakiramdam ko. Buti na lang ay hindi na sila nagtanong pa. Hey, we're here. Nagising ako sa paghimas ni Dale sa pisngi ko. Bakit kasi kahit kunti lang hindi ko magawang ibigin si Dale? Bakit kay Gio lang tumitibok ang puso ko? This is so unfair, kasi siya may asawa na tapos ako. Siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Ba't nakakunot yang noo mo? Hindi ka ba nagwagwapuhan sakin? Pasaway, tabi ka nga. Bumaba ako ng sasakyan nang mapansin ko wala na si Giovann. Pag nakakatulog kasi ako sa biyahe, ay inuuna niya muna si Giovann sa loob. Tatalikuran ko na sana siya nang magsalita siya. Kung ano man ang maging desisyon mo, ay nandito lang ako Ana. Susuportahan kita. Isang ngiti lang ang binigay niya sakin, at pumasok na siya sa kanyang sasakyan at umalis na. Alam ko nasasaktan si Dale, dahil si Gio pa rin ang mahal ko. Ilang ulit na kasing nagtapat sakin si Dale, pero palaging bokya ang binibigay ko. May mga nakakadate naman siya, pero wala daw sa kanila ang hinahanap niya. Habang hinihimas-himas ko ang buhok ng anak ko, di ko namalaya na may tumutulo na palang luha sa pisngi ko. Mommy, are you crying? Nataranta ako sa tanong ng anak ko. Pinunasan ko ang mata at ilong ko, para hindi niya makita ang ilang butil ng luha. No baby, sinisipon lang si mommy. Are you hungry na?
Nagluto si mommy ng sopas. Yes. Gutom na ako mommy. Masayang masaya ako pag nakikita kong nakangiti si Giovanni. Kumpleto na ang araw ko kapag nakikita ko siyang masaya. Sarap naman ng amoy. Sabay kaming napalingon ni Giovanni sa nagsalita sa likod namin. Si Zeus at si Aliyah pala. Ano kaya ang nangyari sa conference kanina? Mamaya na lang ako mag-uusisa sa kanila. Sa ngayon man family bonding muna kami. Hey little boy. Pahag naman si Tita Mommy. Tumakbo naman kaagad si Giovanni sa Tita Mommy niya. Swerte talaga ako sa mga kapatid ko, dahil hindi nila kami pinabayaan ni Giovanni. Kung ituring nila si Giovanni ay para na rin nilang anak. Tita Mommy, sabi mo kanina, you have a pasalubong for me. Nguso-nguso pa ang kanyang labi, na nagmana talaga sa kanyang ama. Teka, bot si Gio na naman ang iniisip ko. Hi, gutom lang siguro ito. Yes baby, I have a pasalubong for you. Alam kong magugustuhan mo ito. Pero let's eat muna, okay? Tita Mommy is hungry na kasi. Baka ikaw ang kainin ni Tita Mommy. Gusto mo ba yun? No Tita Mommy, I'm scared. Yakap naman niya kay Tito Daddy niya na si Zeus. Tinatakot mo na naman yung bata eh. Come baby, let's eat muna ha. Tabi ka lang muna kay Tito Daddy mo, baka kainin ka ni Tita Mommy mo. Isa ka pa Zeus. Babatukan ko na sana siya, kaso naalala ko nandyan pala ang anak ko. Kaya pinandilatan ko na lang siya ng mata. Masayang natapos ang hapunan namin. Si Giovanni ay nauna nang pumunta sa itaas. Binilin ko kay Dina ang yaya ni Giovanni, na siya lang muna ang magpatulog sa bata. Kaming tatlo ay naiwan sa hapagkainan. Nang mapansin ko na ang tahimik namin, kaya ako na ang unang bumasag sa katahimikan namin. Kamusta ang conference kanina? Pasensya na kayo medyo sumama kasi ang pakiramdam ko. Okay naman ate. Kaso, pag-aalangganing sagot ni Aliyah. Si Gio L. Greco, one of our new member now in the LR Architect in Cebu. Pagsisimula ni Zeus, kaya muntikan na ako mas amid sa iniinom kong tubig. Wait, member, tama ba ang narinig ko? But how? How come? Akala ko ba ay kukunin ka lang niya one of his architect para magpagawa ng mall? Pero bakit nauwi rin siya sa member? Yun nga rin ang pinagtaka ko. Lahat ng investors ay sumang-ayon. Lalo na 30% ang binigay niyang shares. Kaya walang tumutol. Okay ka lang ate? Tanong sa akin ni Aliyah na halatang nag-aalala. Pwede ko naman i-pull out ang shares niya ate. Natigil ako sa paghihilot ng noo ko sa sinabi ni Zeus. Ayaw ko naman maging unfair sa kanya. Ayaw ko na dahil sa amin ay gagawin niya yun. At isa pa business ito, walang halong persona ang dapat masali. No, it's okay Zeus. Okay lang sakin. Sabi ko nga business ito. Hindi kasali sa business ang personal na bagay sa amin ni Gio. Are you sure? Okay lang naman sa'yo makita siya minsan sa meeting or event. Yes of course. Basta huwag niya lang ako iinisin. Thank you ate. Niyakap naman ako ng dalawa kong kapatid. Mahal ko sila, kaya okay lang sa akin kahit hindi ako magiging komportable pag magkita na kami. Isa din ito sa target ni Zeus, na magkaroon ng bigating mga kliyente, hindi lang kliyente kundi member ng company namin. Meaning he owned 30% in our company. So malaki talaga ang papel niya sa company namin.